Good day mga pards! So for today's video ay samahan nyo kami dito lang sa may Quezon City para galaan natin ang isa sa pinakamagandang park dito sa lungsod. At puntahan natin ang mga museum na makikita natin sa loob mismo ng Quezon City Memorial Circle. At samahan nyo kaming kilalanin ng isa sa mga naging presidente natin na si Manuel L. Quezon. So what's up guys, at nandito na tayo sa loob ng Quezon Memorial Circle at makakasama natin ngayon si Tatay Jimmy at si Tantan para gumala at magbisita sa mga museum dito sa loob ng QMC. Pagdating namin ay ang una naming pinasyalan ay ang bahay ni Manuel L. Quezon. At alam nyo ba guys na originally itong bahay na to ay nakatayo sa may Gilmore sa may New Manila, Quezon City. At inilipat at piniserba dito sa Quezon City Memorial Circle para magsilbing museum. Sa mga nagtatanong kung may bayad, wala po. Ito po ay libre at kailangan lang natin mag-register dito. At guys, bawal daw pala ang mag-video, kaya ang makikita natin dito ay puro mga picture clips ng pagbisita namin dito. So ang makikita natin sa loob guys ay ang mga lumang kagamitan nila Manuel L. Quezon at ng kanyang pamilya. Aside from that is yung mga istorya kung paano sila nabuhay dito sa bahay na to at kung ano yung mga historical na nangyari sa bahay na to. Gaya ng pag-establish ni Doña Aurora Quezon ng kauna-unahang Red Cross dito sa Pilipinas. Pagtapos nating bisitahin ang bahay ni Manuel L. Quezon ay dumiretso na tayo dito sa Museo ng mga Pampangulong Sasakyan or the Presidential Car Museum. Dito sa museum na to makikita natin yung mga sasakyang ginamit ng ating mga naging pangulo. Bagamat hindi pa siya kompleto ay makikita natin dito ang karamihan sa mga naging sasakyan ng ating mga nagdaang presidente. Bukod dyan ay makikita rin natin ang isa sa mga sasakyang ginamit ni Douglas MacArthur, ang isang Cadillac 1935 V16. At sa mga presidential car, una natin ipapakita ang naging sasakyan ni Gloria Macapagal Arroyo, ang Mercedes-Benz S600 na may plakang number 1 na ginagamit ng mga presidente. At ang Mercedes-Benz na to ay limousine type, so ibig sabihin limited edition siya. Sunod naman ay ang sasakyan na ginamit ni Joseph Estrada. Ang modelong ito ay kaparehas ng kay Gloria Macapagal Arroyo, ang 1993 Mercedes-Benz S600, pero ito ay mas maigsi. Hindi gaya ng kay Gloria Macapagal Arroyo na mas bagong modelo na kumpara dito kay Joseph Estrada. At makikita rin natin ang dalawang pinipin plug sa magkabilang dulo gaya ng kay Gloria Macapagal Arroyo. Next naman ay ang sasakyan ni Fidel B. Ramos na 1986 Mercedes-Benz 500 SEL Guard. So guys, ang mga SEL Guards ay mga limited edition na ginagamit lang ng mga foreign dignitaries or mga world leaders dahil ito ay may mga bulletproof glasses. Ganon din at parehas lang ng sasakyan ang ginamit nila Corazon Aquino at ni Fidel B. Ramos, ang 1986 na Mercedes-Benz SEL. So kung mapapansin natin, medyo mas maliit at mas simple yung kanilang mga sasakyan kumpara sa mas bagong modelo na ginamit ni GMA at ERAP. So guys, dito naman tayo sa sasakyan na ginamit ni Ferdinand Marcos, ang 1980 Lincoln Mark VI na limousine type at bulletproof din, na ginamit lang niya ng 6 na taon mula 1980 hanggang 1986. Pero syempre kung may ganyang kagandang sasakyan ang presidente, syempre ang first lady natin meron din dapat. So ito naman yung sasakyan na pinagamit kay Imelda Marcos nung panahon na nanunungkulan si Ferdinand Marcos. Ito ay 1960 Rolls-Royce Phantom B. And guys, isa daw to sa pinakamagandang limousine na na-produce ng Rolls-Royce. And guys, isa lang to sa mga naging service car ni Pangulong Ferdinand Marcos.
Punta naman tayo sa sasakyan ni Pangulong Diosdado Macapagal, ang 1959 Cadillac Sedan DeVille. So guys, sa lahat ng mga naging sasakyan, ito yung pinaka na-hype ako, pinaka nagandahan ako guys. Pakaangas ganda po yung energy nito ng sasakyan na to pag nakita mo sa personal So guys, eto tignan naman natin ang naging sasakyan ni Pangulong Ramon Magsaysay. Yung 1955 Cadillac 7523 Series Fleetwood. Napakaganda rin ito at napakaangas din ang datingan guys. Pero alam nyo ba na mas madalas niyang gamitin ay etong jeep na military. Ang 1943 Willys Jeep na niregalo pa sa kanya ni General Douglas MacArthur. Sunod naman ay ang sasakyan na ginamit ni Elpidio Quirino. So ang 1953 Chrysler Crown Imperial. So ito grabe, napakaganda at classic looking. Isa sa mga napansin ko rito ay yung lapad at saka yung haba ng harapan. So hindi kaya hirap yung driver nito mag-drive at hindi niya makita yung sa unahan niya. Ito naman yung sasakyan na ginamit ni Manuel Rojas. So ang 1940 Cadillac Fleetwood Series 75. So dito ang napapansin ko na kung habang paluma ng paluma yung sasakyan is palaki ng palaki yung harapan. Hindi kaya may kinalaman dun yung laki ng mga design ng mga engine before. Kaya ganyan ka-bulky yung mga harapan ng sasakyan ng araw. So dito naman tayo sa sasakyan na parehas ginamit ni Jose P. Laurel at ni Sergio Osmeña. Ang 1941 Packard 180. Ito guys, sobrang lakas ng dating at napakaganda ng kanyang body type Sobrang kakaiba at classic yung style dito, lalo na yung lagayan ng spare tire sa gilid. Very luxurious yung mga ganito, sa mga American movies ko lang nakikita So last but not the least is yung sasakyan ni Manuel L. Quezon. Ang 1937 Chrysler Airflow Custom Imperial CW. Ang haba ng pangalan, pero tingnan mo naman, nung panahon na yan kapag may ganyan ka, ibig sabihin hindi ka basta-basta. Tsaka halos konti lang ang may sasakyan nun, karamihan karwahe pa. Lastly, ang sasakyan na ginamit ni First President Emilio Aguinaldo, ang 1924 Packard Single 6 Touring. Kita nyo naman ang ganda guys at napakaangas at syempre itong pinaka-OG sa kanilang lahat. Pinakaluma at kauna-una ang sasakyang ginamit ng presidente ng Pilipinas na si President General Emilio Aguinaldo. Kaya naman sa mga nagbabalak na pumunta dito ay bukas sila from Tuesday to Sunday alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At syempre wag niyong kalimutan magsama ng chikiting na talaga namang mag-enjoy kapag pumunta dito. At isa sa pinakamaganda ay libre ito at walang bayad. Okay, ipakita uli natin ang loob ng Presidential Car Museum. So ayan ang mga makikita natin dito guys. Ang mga koleksyon ng mga pampangulong sasakyan. Kaya naman kung may mga anak or may mga pamangkin kayo na mahilig sa mga kotse ay dito nyo sila igala. At bukod sa mga sasakyan ay marami pang pwedeng makita rito sa loob ng Presidential Car Museum. Tulad ng mga interactive na installation na to na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa mga sasakyan ng mga presidente. So dito pa lang marami nang matututunan yung mga bata natin. So ayan ang room ng ating Presidential Car Museum. Paglipat naman natin sa kabilang room ay may mga art installation dito na makikita. So katabi lang to nung Car Museum at ayan nandito rin makikita natin yung iba't ibang uri ng mga paintings and sculpture na gawa ng ating mga baguhang mga artist ngayon. At makikita rin natin dito ang iba't ibang klaseng mga litrato na talaga naman nagagandahan at naglalaman ng mga Philippine events. So ayan pa yung pwede natin makita dito sa loob ng Car Museum. So ito rin, isa rin sa makita natin dito ay yung 5,000 pesos commemorative na money. Saan makikita natin si Lapu-Lapu. After ng Car Museum, ang susunod naman na pupuntahan namin ay yung Museum ni Manuel L. Quezon dito lang sa may ilalim ng mataas na pylon na ito. Ito nga pala ay may taas na 66 feet na nagre-represent ng age ni Manuel L. Quezon nung siya ay namatay. At ang tatlong nagtataas ng pylon naman ay nagre-represent ng Luzon, Visayas at Mindanao.
At meron din tong tatlong anghel na nagluluksa sa taas na may hawak ng national flower natin na sampagita. At nakasuot sila ng iba't ibang mga kasuotan na galing sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tara, pasukin naman natin ang loob ng museum dito. So guys, libre nga lang pala to at wala tayong binayarang entrance fee. Ang museum nga pala ni Manuel L. Quezon ay bukas mula Tuesday hanggang Sunday. Oras ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pagpasok natin, ang unang gallery ay naglalaman ng mga memorabilia ni Manuel L. Quezon nung siya ay kabataan pa. At makikita rin natin dito ang kanyang mga diploma nung siya ay mag-aral. Dito ay malalaman din natin ang buhay ni Manuel L. Quezon mula nang pumasok siya sa pagiging sundalo hanggang makamit niya ang pagiging isang legislative. Makikita rin natin dito ang ilang mga personal na gamit ni Doña Aurora Quezon. Gaya ng mga sapatos, mga muebles sa bahay, sombrero, damit, pati yung higaan o yung kanyang kama. Makikita rin natin dito ang ilan sa mga pagkilala or plaque na ginawad kay Manuel L. Quezon nung siya ay nanunungkulan pa. Sa third gallery naman ay makikita natin ang ilan sa mga memorabilia noong panahon ng pamahalaang Commonwealth. Makikita natin dito ang ilan sa mga bagay na ginamit ni Manuel L. Quezon gaya ng mga sombrero at bags. Dito rin ay makikita natin ang lamesa ng tanggapan ni Manuel L. Quezon at ilan sa mga portrait ng kanyang larawan. Dito ay nakita rin natin kung gaano kalaki ang dry seal nung panahon na iyon at maging ang picture ng kanyang larawan sa Time Magazine. Andito rin ang mga ilan sa mga damit ni Manuel L. Quezon at ilan sa mga koleksyon ng mga espada. Nakakamanghalang tingnan yung mga ganitong gamit na talaga namang napreserba pa nila. Gaya nitong mga nagagandahang mga muebles na ginamit pa noong panahon ng pamahalaang Commonwealth. So makita rin natin dito ang isang interactive na stage or podium kung saan nagsasalita ang presidente noong mga panahon na iyon. Ito at nakita natin ang portrait ng kanyang matalik na kaibigan na si Carlos P. Romulo at ilan sa mga gamit nila noong sila ay nanunungkulan pa bilang sundalo. Makikita rin natin dito ang ilan sa di malilimutang mga eksena sa Malinta Tunnel, kung saan nagsilbi ito bilang pansamantalang ospital at tirahan noong panahon ng digmaan. Andito at makikita natin ang mismong hospital bed na ginamit ni Manuel L. Quezon. Makikita rin natin dito ang ilan sa mga litrato ng mga guho ng Maynila noong panahon ng digmaang pandaigdig. Tampok naman sa Gallery 5 ay ang mga legasiya ng kanyang panunungkulan at detalye ng kanyang pagkamatay. Si Manuel L. Quezon ay namatay sa Washington, D.C. noong August 1, 1944 sa sakit na tuberculosis na noong mga panahon na yun ay hirap pang lunasan ng mga doktor. Ayan, at ipapakita natin ng ilan sa mga larawan ng mga detalye ng kanyang pagkamatay
noong 1944. Matapos ang isang taon ay binalik dito sa Pilipinas ang mga labi ni Manuel L. Quezon mula sa Estados Unidos. At dito ay makikita rin natin ng eksena sa ilan sa mga kaganapan noong siya'y binurol sa UST or University of Santo Tomas bago tuluyang ihimlay sa Manila North Cemetery. At noong August 1, 1979 ay tuluyan nang inilipat ang mga labi ni Manuel L. Quezon sa Quezon Memorial Circle bilang isang pagkilala ng kabayanihan at pamumunong ginawa niya noong mga panahon ng Commonwealth. Bukod sa libingan ni Manuel L. Quezon ay makikita rin natin sa loob ang libingan ni Doña Aurora Quezon kung saan isinama na dito ang kanyang mga labi noong 2005 sa ilalim ng pamumuno ni Gloria Macapagal Arroyo. So ayan ang ilan sa mga makikita at matututunan natin dito sa pagbisita sa museo ni Manuel L. Quezon. So dito pa rin yan sa may Quezon Memorial Circle. Aside sa mga museo ay pwede rin natin ditong dalhin ang mga bata para mag-enjoy at maglaro sa playground. Maganda at malawak ang palaruan ito at safe na safe sa mga chikiting. So ayun na nga, ang aking pamangkin na si Tantan ay nag-enjoy na maglaro dito at mukhang mahihirapan akong pauwiin dahil sobrang enjoy niya na. Ang kagandahan nga din dito ay libre lang ang paglaro dito sa playground. Kaya naman perfect destination to para galaan at dalhin natin ang ating mga chikiting. Bukod sa laro ang pambata ay meron din sila dito mga mini gym equipment na pwedeng gamitin ng mga matatanda ng libre at walang bayad. At kung inabutan kayo ng gutom ay huwag kayong mag-alala dahil maraming makakainan dito sa loob ng Quezon Memorial Circle. Ayan at nagutom na nga ang bata sa dami ng napuntahan namin dito sa loob ng Quezon Memorial Circle. At kitang-kita naman na nag-enjoy siya for today's video. At kung umabot ka sa point ng video na to, paki-comment naman sa comment section kung taga saan kayo para malaman ko naman kung hanggang saan naaabot ang ating video. Ito pang inaantay nyo, halina at mamasyal dito sa Quezon Memorial Circle at isama na ang buong pamilya, lalong-lalo na ang ating mga bata na mag-e-enjoy na at matututo pa. And that's for today's video. Again, don't forget to like and share the video, follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel. Bye!